Paalam, Porter Jr. Mapalad ang Lakers. Vanderbilt at Gabe Vincent, tama ang pagbabalik. Resback sa Warriors, may tsansang maglalaro na si Curry. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, New Curry 11, mabibili lamang sa halagang $2,999. Click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang teffen.com for more high-quality shoes. Sa isang post mula sa Utah Jazz sa X na dating kilala bilang Twitter, nag-anunsyo ang dating Golden State Warriors forward na si Otto Porter Jr. sa kanyang pagreretiro mula sa NBA. Ang pahayag mula kay Porter ay nagsasabi na sa nakaraang 11 years, nagkaroon ako ng pagkakataon na tuparin ang aking pangarap sa buong buhay na maglaro sa NBA. Ang pangarap na iyon ay pinasigla dahil sa pagkapanalo sa isang NBA championship. Sa kasamaang palad, ang aking katawan ay hindi na nagpapahintulot sa akin na maglaro sa level na inaasahan ko sa aking sarili. Kaya naman naisipan kong magretiro. Sa opisyal na pahayag ng Jazz, idinagdag nila ang sumusunod. Si Porter Jr., isang 6'8", 230 pounds mula sa Georgetown, ay naglaro ng 11 NBA seasons kasama ang Washington Wizards noong 2013-19, Chicago Bulls noong 2018-21, Orlando Magic noong 2020-21, Golden State Warriors noong 2021-22, at Toronto Raptors noong 2022-24. Na-draft sa unang round ng 2013 NBA Draft sa 3rd overall ng Washington. Nagalaro si Porter Jr. sa 527 games sa kanyang karera at 319 dito bilang starter na may average na 10.3 points sa 47.7% mula sa field at 39.7% mula sa tres, kasama ang 4.9 rebounds, 1.5 assists at 1.1 steals sa 25.4 minutes per game na tumulong sa Golden State sa isang kampyonato noong 2022. Si Porter ay isang mahalagang miyembro ng kampyonato ng Golden State noong 2022 at itinuturing na posibleng pipirma bilang kandidato sa buyout market para sa mga iilang contenders bago ang balita na ito. Sa pag-anunsyo sa dulo sa isang napakagandang karera sa NBA, si Porter ay laging magiging isang kampeon sa Golden State. Sa kabilang balita naman, ang Lakers ay handa ng magpursigi para sa playoffs. Bagaman, ilang mahahalagang role players nila ang nawawala ngayong season. Mga prominent name tulad nina Jared Vanderbilt at Gabe Vincent ay na-out sa mga laro dahil sa mga injury sa mahabang panahon sa buong regular season. May ilang linggo na lamang bago magsimula ang play-in tournament. Ang pagbabalik ng dalawa na ito ay maaaring magdulot ng malaking epekto para sa kulay purple and gold sa hangaring maglaro sa playoffs at may pagkakataong manalo. Umaasa ang Lakers na makabalik sa rotations si Vanderbilt at Vincent na maging malusog. Mga update tungkol kay Gabe Vincent at Jared Vanderbilt, ang Los Angeles Lakers ay nagkaroon ng maraming injury sa kanilang roster sa buong season. Bukod kina D'Angelo Russell at Austin Reeves, karamihan sa iba ay na-out din dahil sa iba't ibang injuries. Ang dalawang matagal nang na-injury ay sina Vanderbilt at Vincent. Si Vanderbilt ay nawala sa dalawang mahabang panahon sa buong regular season, samantalang si Vincent ay naglaro lamang ng 5 laro. Kailangan ng Lakers at ni Coach Darvin Ham na maging creative at baguhin ang maraming lineup na nakapaligid sa mga pinsalang ito. Maganda at tamang panahon para sa Lakers. Inaasahang makakasama ng Lakers ang dalawang ito sa loob ng maikling panahon bago matapos ang regular season. Mukhang ito ay great timing para sa team. Narating na nila ang punto sa NBA season kung saan bawat panalo ay mahalaga. Mula sa 6th hanggang sa 10th seed, mayroon lamang 2-game differential. Medyo malaki ito habang ang Lakers ay naghahangad na magpatuloy sa kanilang momentum at magkaroon ng mas magandang seeding. Ang posibilidad na makakuha ng playoff spot nang hindi na kailangang maglaro sa play-in tournament ay malaking pag-asang mangyari. Bagaman, ito ay magiging mahirap at nauunawaan ng Lakers kung gaano kahalaga ang bawat laro sa kanilang pag-angat. Lalo na kung gaano kahalaga ang mangyari muling makabalik sa laro sina Vanderbilt at Vincent sa lalong madaling panahon. Ngayon, nagbigay ng mga update si reporter Shams Charania
tungkol sa inaasahang oras sa pagbabalik ni Gabe Vincent. Si Gabe Vincent ay nasa puntong nagpapalakas na siya sa kondisyon at nagpapalakas sa court. Ang kanyang posibilidad na bumalik, sinasabi sa akin, ay magsisimula sa susunod na linggo. Ito ay magandang balita dahil mayroon pa ring ilang linggo bago ang play-in tournament. Ayon ni Charania, ang makasama si Vincent at Vanderbilt sa loob sa susunod na 2 linggo ay malaking pagbabago sa buong pananaw sa rotations. Makakatulong ito sa Lakers dahil ang dalawang ito ay mga reliable players na handang magbigay sa kanilang lahat sa parehong dulo sa court. Ang oras para sa pagbabalik sa dalawang ito ay magandang balita para sa Lakers. Ito ay nagbibigay sa kanila ng 3 hanggang 4 na linggo para maghanda para sa playoffs. Sa positibong balita tungkol kay Vanderbilt at Vincent, asahan na sila ay maglalaro sa Lakers sa loob ng 1 linggo o higit pa. Ang dalawang ito ay mga players na maaaring maglaro sa 20 to 25 minutes bawat laban at magkakaroon ng malaking epekto at papel sa defensive end. Ito ay isa sa pinakamalaking issue para sa Lakers. Kapag ang mga turnovers at kakulangan ng consistency ay nangyayari, karaniwan sa mga resulta ay ang paggamit sa maraming guards sa court na hindi makapag-defend ng maayos, hindi tulad ni Vanderbilt o Vincent. Kasama ang dalawang ito na bumalik sa sistema, magkakaroon ng Lakers ng iba't ibang rotations at mga pagpipilian para mapanatiling malakas ang kanilang depensa sa tabi ni Anthony Davis. Speaking of babalik, matapos ang pahayag noong linggo na si Stephen Curry ay mawawala sa hindi bababa sa 2 laro dahil sa kanyang napinsalang right ankle, nagbigay ng update ang Warriors sa kanilang 2-time MVP ngayong araw na naglabas ng pahayag sa pamamagitan sa Twitter na sinabing siya ay pinayagan na para sa mga on-court workout. Si Curry, na injury ang kanyang bukong-bukong noong nakaraang Biyernes kontra Chicago, ay hindi nagpakita para sa 2 laro laban sa Spurs noong Linggo at Martes at itinakda na hindi makakalaro sa laban sa Huwebes laban sa Mavericks. Ayon sa Golden State, inaasahang sasama siya sa koponan sa Los Angeles para sa practice sa Sabado at muling suriin pagkatapos ng nasabing practice. Sa pinakabagong update sa podcast ng Willard at Dibs, binanggit ni head coach Steve Kerr na may tiyak na pagkakataon na maglalaro si Curry laban sa Los Angeles Lakers sa Linggo. Depende kung paano siya magpapakita sa nasabing pagsasanay. Kung ganun ang mangyayari, ito ay magiging magandang balita para sa Warriors na lumalaban para sa pwesto sa play-in at kasalukuyang nasa 1 laro na lamang sa likod ng LA para sa number 9 seed sa West. Hindi na sa kanyang pinakamahusay si Curry sa nakaraang mga linggo. Nagawa lamang ang 37% sa kanyang mga shooting mula sa field, kabilang ang 32.8% sa kanyang mga 3-pointers para sa kanyang nakaraang 10 laro. Gayunpaman, ang kanyang buong season stats sa mga numero ay nananatiling matibay dahil siya ay mayroong average na 26.9 points, 4.9 assists at 4.4 rebounds sa 32.8 na minuto bawat laro sa loob ng 59 contest na may .449 sa field, .407 sa tres at .920 sa free throw line. Ang 15-year veteran na magdiriwang sa kanyang ika-36 na kaarawan ngayong Biyernes ay kailangang maglaro sa 6 pang mga laro upang maging karapat-dapat sa mga parangal sa katapusan ng season, kabilang ang All-NBA. Kung hindi siya makakabalik sa Linggo sa Los Angeles, ang susunod niyang pagkakataon na maglaro ay sa Bay Area sa susunod na Martes habang bubuksan ng Warriors ang 3 larong homestand sa pamamagitan sa pagho-host laban sa Knicks. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.